Ang ating VP Sara, salamat naman makakapag-move on na tayo, 'di ba nabunutan tayo ng tinik dahil nga po 19/5 or over 4, apat lang naman yung boyset doon na mga Diyos ko po, nabudol kayo tayo. Endorse pa ng iglesia yung iba doon, bumoto naman ng no, gustong-gusto nilang matuloy itong impeachment ng pangalawang pangulo. Again mga titkuya, ang stand ko naman dyan, sumunod sila sa layi. Tama ba? Sa layi. O, sumunod sila sa balaod. Hello mga Bisaya. Ano sa inyong dialekto po? Baka may mga nanonood sa ating mga Bicolano, Ilocano, Kapampangan, and all that. Ano sa inyong dialekto po ang batas? Ha? Kasi ang batas sa atin, batas ng bullshit pala. Anyway, yun, kung gusto nilang ma-impeach si VP Sara, di magantay sila ng another year, no? Kaya lang papalapit na yung yung presidential elections next year, magde-declare na si VP Sara kung tatakbo siya o hindi. Siyempre, pagka nag-declare na si VP Sara, marami na namang sisip-sip na didikit sa mga Duterte. Alam nila na of all the candidates, si VP Sara ang possible na strong contender, hindi ba? So, nakakatuwa na karamihan sa mga senador ay nagpakumbaba kasi yan 'di ba? Susundin natin ang kataas-taasang hukuman or ang Supreme Court, sabi nila, it's immediately executory, right? Labag sa batas itong mga isinampang impeachment kay VP Sara dahil hindi naman siya pinakinggan, hindi ba? Hindi naman dininig yung kanyang side kung ano ang masasabi niya sa planong pag-impeach sa kanya. Ang alam ko, hindi rin pinresent yung mga ebidensyang laban sa kanya. Ang ginagawa pa nga ng mga politiko ay fishing or namimingwit pa ng ebidensya. Gusto nila, alam nyo, talagang gawain niya. Parang yung kampo ni Nalibag, yung mga double agents, ganyan din. Hindi sila makamove on sa 'di ba, sa EDSA rally. Hoy, 9 months na ang EDSA rally. Magna 9 months na. Hindi pa sila makamove on, di ba? Paano raw namin na kaya na magparami ng tao sa EDSA. Ayaw daw namin maglabas ng aming mga liquidation and accounting ng... Bakit, Libag? Sino ka? May position ka sa gobyerno? Sino ka? Okay? So, hindi sila makamove on. No? Yung style ba ganitong mga gustong mag-impeach kay VP Sara, ay parang style din ni Nalibag at ng mga double agents, namimingwit, nag-fish. Gusto nila manggaling sa bibig mo ang ebidensyang ipanlalaban sa iyo, and that's what they're doing to VP Sara. Gusto nilang madulas about confidential funds. Wala naman, no? Cleared naman si VP Sara. So, sa kagustuhan nilang, di ba, huwag makatakbo ang ating pangalawang Pangulo come 2028. At saka siguro gusto nga nilang alisin yan para si Tamba na ang maging Vice President ni Ngiwi. And then, Ngiwi, sinasabi ko sa iyo, delikado ka. Kapag na-impeach si VP Sara at mamimili ka kay Quezon at kay Tamba, pag si Quezon ang pinili mo, since mukhang hawak naman sa liig yan ni Butod, di ba? Nagawan pa nga niya ng wine glass. Kapag si Quezon ang pinili mo, say for example mga kababayan na tuloy ang impeachment at wala na si VP Sara, no, sa landas ng mga gustong-gustong pumalit sa kanya as VP ni Ngiwi. Mamimili si Ngiwi kay Quezon at saka kay Tamba. Kapag si Quezon ang pinili ni Ngiwi, ay talagang utas ka, Ngiwi. Kamag-anak mo na si Tamba, pinili mo pa yung Quezon, hindi nyo kadugo. Well, balita ko, crony yan. Tama ba mga atit kuya? Crony yan eh. Ang pamilya nila. So, well, nakakabilib ang itong mga, well, alam nyo, hindi naman kailangan yung May babanggitin ako mamaya tungkol sa Senate hearing, ha? Tuloy ko lang sasabi ko. Pag si Tamba ang pinili ni Ngiwi, either, kahit sino pala delikado si Ngiwi M talaga. Kapag si Quezon ang pinili niya, magagalit si Tamba, baka ikaw ang ma-impeach ni Tamba, Ngiwi, huwag ka magkakamali. Si VP Sara ang walang anomalya ay ginagawa ng paraang ma-impeach, tama mga alit kuya? Ikaw pa kaya ang Ngiwi na pinagdududahan na nagpupulburon ka, ay kadali kang ma-impeach ng pinsan mo. Good luck sa'yo. Agree? O ngayon, kung ang pipiliin mo naman si Tamba, ganun din, wala ka ring ligtas. Para mapadali ang pag-upo ni Tamba as presidente ng Pilipinas, actually mga kababayan, maraming mangyayaring hindi maganda. Abangan nyo. Baka magulat kayo, Prime Minister na ng Pilipinas si Tamba. Hindi yan papayag na natalo ngayon.
Gagawa ng paraan yan. Baka nga, nagbabalak na rin yan ng impeachment laban kay Niwi. But still, pag umupo yan, baka anong mangyari? Halimbawa, Niwi, pinili mo as VP yan, kapalit ni VP Sara, yung si Tamba. Baka magulat ka na lang, wala ka na sa pwesto, si Tamba na nag-take over ng presidency. Pero alam niyo, nabanggit sa akin few days ago ng isang kakilala natin, isang reliable source. Drama lang daw yan lahat. Drama lang yung hidwaan. Si Mangga nagbida-bida rin, right? Na yung si Bonjing, si Lulong, gano'n, no? Paltan nyo na yan, gano'n siya. Sa daming humanga, di ba? Tuwang-tuwa kay Mangga. Again, mga ate at kuya, binabakla lang ni Mangga. Di ba nagpapakababaing bakla siya, kwela-kwela, ganyan. Ginagawa niyang comedy yung kanyang, di ba? Yung kanyang speech kahapon. Kung bakit siya bumoto ng yes, ibasura na yung impeachment ni VP Sara, gano'n. Binabakla niya, pero syempre mabigat naman po talaga ang mga nangyayari. Parang dina-downplay niya or parang ginagawa niyang katatawanan. Very comedic or 'di ba humorous yung mga sinasabi-sabi niya doon kahapon. So marami natuwa sa pagpapabibo ni Mangga, 'di ba? Pero ano 'yan, strategy nila 'yan. And ang sabi mga ate at kuya, and I hope hindi totoo, wala raw talagang hidwaan yung mga 'yan. Dahil maliit, kumbaga yan 'di ba? Bahagya na nga silang nakabalik. Bahagya na nga nilang nabura sa alaala ng mga Pilipino yung pagiging magna ng kanilang magulang, yung pagiging abusado, 'di ba? At yung paghihirap ng mga Pilipino nung araw, yung mga panggigipit, 'di ba? Sa mga kritiko and all that. Kaya parang ang tingin nila, pamilya nila laban sa lahat. So, drama lang yan, para kunwari, balanse. Para kunwari, ay may pumupuna naman. Hindi naman magkakasabwat, hindi naman magkakasundo sa pagkamkam at sa abuso. Parang may balancing baga. May pumupuna. At yan yung trabaho ng prutas na maraming mata. Na ang original na pagkaprutas niya ay yung ganun yung hugis. Right? Tapos marami na siyang mata ngayon. So, pineapple na yung prutas ngayon na nagpapabibo. Okay? Gets? So, where was I? Itong si Tulfo, maisingit ko lang, ano ba yung ganap ni Tulfo? Tulfo. Kasi gustong-gusto niya, Diyos ko po, isa to sa mga bumoto, right? Na ma-impeach si VP Sara. Tulfo? Asan ka, Tulfo? Anyway, ito po yan na ang mga senador na bumoto. Okay? So si Tulfo, pabor siya na i-push ang impeachment at syempre, isa siya sa bumoto. Hindi na bagong tono ni Tulfo? Ang nag-no na lang pala ay si Bam Aquino. Si Risa. Yung dalawang Tulfo, nag-yes pala na ibasura na yung ni VP Sara o i-archive daw. Siyempre si Pangilinan, na-bore akong bigla. Lahat ng mga nagsalitang senador kung bakit ganun ang boto nila, kinaya ko pakinggan, pero nung si Pangilinan na yung nagsasalita, na-bore ako mga tat kuya. Ang boring. Paano nanalo yan? And then si Soto, ito nakakalungkot, si Soto, si Tito Sen, ay naging Senate President, pero tingnan nyo, bumoto siya na ituloy ang impeachment ni VP Sara. Laos Conyelo na to inugat na, right? Nilumot na as senador, pero nakabalik. Alam niyo, nakakahina-hinala yung pagkapanalo ng ibang senatorial candidates nung Mayo. So I hope, sana makayanan ng mga natalong Duterte, shout out sa mga Duterte, itong mga kandidato ni PRRD na taga-PDP at pati yung mga guest candidates na natalo. I hope makayanan nila yung gastusin sa pagpa-file ng recount or whatever. 'Di ba? Kasi naniniwala ako mga kababayan na si Bam Aquino biglang lumusot. Wow. Well, endorsed nga raw ng iglesia. Right? Si Pangilinan, si Kiko.
Naiyak na nga si Maga-Star, di ba? Bakit ayaw niya iboto yung asawa ko? Ang ingay ko, baka magalit ng kapitbahay. Tapos biglang nanalo. Katak-katak ka mga ate at kuyong. Anyway, so, yung point ko nga mga kababayan, total tapos na yung usapin and I hope huwag nang mabuhay yung impeachment ni VP Sara. Okay, nakahinga na tayo ng maluwag, nabunutan tayo ng tinik sa dibdib. Next agenda naman. And hindi lang ito mga flood control projects ang tututukan, dapat ang immediate na tutukan itong pagpapakidnap kay PRRD. Kasi sa bawat araw na hindi nakakauwi ang tatay digong natin mga ate at kuya, ay baka kung ano ang masamang nangyari sa kanya. Nga pala may sasabihin ako sa inyo ha. May nakausap akong, ano ba, sabihin na lang nating, ano ba siya, witch or wala? No, hindi witch. Sabihin natin psychic. Psychic naman talaga. May napipredict siyang hindi maganda o may nafo-foresee siyang hindi maganda kay PRRD. May, I hope huwag mangyari. Anyway, nakukuha naman sa dasal mga ate kuya. Isi-share ko na lang yan sa next live natin sa Princess Maui 2, okay? Kasi ganun yun, nauunang mag-live ang ating Princess Maui 2. Doon ko isi-share yung mga juicy chika at na mga nare-receive natin. So, yun nga, may nararamdamang hindi maganda ang ating kakilalang psychic na huwag naman sanang magkatotoo about PRRD. So, kaya ako sinasuggest mga ate at kuya na madaliin na. No? Susunod na agenda na ang hearing para investigahan kung sino ang guilty at sino ang lumabag sa konstitusyon or saligang batas ng Pilipinas at bakit nakidnap ang ating tatay digong. Okay? Alam naman natin yun, no? Na posibleng ginamit talaga yun para mapagtakpan ang eskandalo na kinasangkutan ng babaeng ahas sa US na may namatay na Pinoy na nagpulburon na overdose, 'di ba? Accidental overdose kuno. Ano yun, nasubsob ka sa pulburon tapos natigok ka, inatake pa yata sa puso or something. Yung asawa pala ay nagpupulburon pero mukhang nung namatay na lalaki na sinama ni ahas, sinama niya yung mag-asawa, nagpupulburon din pala yung asawa. Umamin, nagkukukaina at kung ano pang mga Maria Juana pa yata. Yeah, I think Maria Juana. O tapos may posisyon pa rin sa gobyerno. Ano itong mga nakaupo? Ano itong mga binibigyan ng pwesto sa gobyerno? Bakit gumagamit ng illegal at ipinagbabawal na gamot at parang hindi pinaparusahan? Kung ganyan ang mga tauhan mo, hindi kaya ganyan ka rin. Agree? Kung ikaw ang tagapagpatupad ng batas tapos may mga inappoint kang lumalabag sa batas, ay teka muna. Right? Hindi mo parurusahan? Ito-tolerate mo? Bakit? Magkauri kayo? Agree? Again mga ate at kuya, itong mga hearing ng impeachment ni VP Sara, itong Senate session, at kung anik-anik pa, para bagang diversion ito. Para huwag mapag-usapan at makalimutan na si PRRD ay nagtitiis mag-isa doon. Hindi ko nga alam kung may update na ba, may dumadalaw na ba kay Tatay Digong? Kasi hindi makadalaw si Ma'am Hanilet. Si Kitty ba nasa the Netherlands? O kapag ka nandun si Kitty, pwede makadalaw siya. Right? Ay sina Mayor Baste, iniintindi ang Davao. Si VP Sara may trabaho as Vice President. Si Kong Pulong mukhang nasa Pilipinas din. So, sino umiintindi kay Tatay Digong doon? Okay? Itong mga pag-grandstanding ng mga politiko despite na bumoto silang yes para isantabi muna itong impeachment ni VP Sara, hindi ito importante. Hindi ito kailangan nga lang at mga gusto ngang magpasikat. Eme-emeng para sila sa katotohanan, okay fine, pero huwag yan ang unahin nyo. May matandang nasa dahig nagtitiis na mamayat. 80 anyos, illegal na ikinulong. Agree ba kayo na dapat yan ang isunod ng Senado, mga kababayan? Imbestigahan kung sino ang guilty at sino sa tingin nyo ang guilty sa pagpapakulong kay PRRD. Singiwi o ang babaeng ahas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.